sorry po na late. Here po yung akin, sir. Sorry po, sir. Morning po, sir. Morning po. Morning. Okay na. Okay, class, before we proceed in our lesson, let's check the attendance. Uy, attendance muna raw, sabi niya, sir. Say present when I call out your name. Alcobendas Shane. Present po, sir. Bonavista Eric. Present po, sir. Canlas Mia. Again. Canlas Mia. Mia, sir, as in M-I-A. Missing in action na naman. Kasi po mami, hinahanap na rin po kasi siya ng mga prof niya. Medyo marami-rami na rin po kasi yung kailangan niyang habulin mami kung sakali. Sa totoo po niyan, ilang araw na rin pong hindi umuwi si Mia dito sa amin. Hindi ko rin naman po mapagsabihan buhat ng sitwasyon nila ni Ana, sir. Si Ana po? Nag-aalala man kami para sa kanya. Hindi naman po din kaya ng kalooban kung pagbawalan siya, sir. Hulog ng langit sa aming mag-asawa si Mia. Kahit ilan hindi nakisakit sa ulo. Diyos ko, Hernan. Yung anak natin, naaawa na ako sa kanya. Ma'am, sige po. Ganito na lang kung sakali. Kung ayos lang po sa inyo ni tatay, alam ko na lang po ng dalaw si Mia. Ako na lang po muna yung kakausap sa kanya. Alam niyo po ba kung nasaan siya ngayon? Dumayo pa po kayo, sir. May kalayuan din po itong karaana. Di na po kayo dapat nag-abala pa. Hindi ka naman nagsabing nandito ka lang pala. Nalaman ko lang sa nanay mo kung nasaan ka. Mapapakiusapan naman ako. Mia, alam ko hindi ito yung tamang oras para mapag-usapan natin to. Kaya tatanungin na kita. May alam ka ba sa nangyari kay Ana? May nabanggit ba siya sa'yo? Ilang araw na din kasi kayo hindi pumapasok. Tapos, ngayon ganito na. Magkaibigan ba kayo? Nag-aalala kasi ako sa'yo dahil hinahanap ka ng mga prof mo. Tapos, ikaw rin. Di ka na dumarating sa mga rehearsals. Di ka na nakakasayaw. Alam ko mahirap yung sitwasyon mo ngayon. Pero, wag mo namang kalimutan ang sarili mo. Hihintayin ka namin. Huwag na po kayong mag-abala, sir. Hindi na po ako babalik. Magpapaalam na nga po sana ako sa inyo kaso naabala po ako sa burol ni Ana. Pinagbigyan ko lang naman po si Ana nung inaya niya akong sumayaw. Wala rin naman pala siyang mapapala sa uli. Umalis na lang siya ng biglaan. Nang wala mo nang pasabi. Iniwan niya po ako, sir. Sige po. Galing talaga.
po akong mag-isa, sir. Dinamay-damay niya ako sa pangarap niyang to. Tapos ngayon, iniwan niya lang po. Alam ko, may pagmamalaki ka ng mga magulang mo dito. Congratulations, Mia. Dahil mahusay ka. At masipag. Kahit naman sa ritmo, hinahangaan ka ng mga kasama mo eh. I'm sure. Pati ang kaibigan mo. Kaibigan? Kaibigan ba yung tawag dun, sir? Ayaw nga po ng iba alam na magkakilala kami sa iba. Na para bang iniisip niya na ganun akong klaseng tao. Na ikakahiya ko siya dahil lang madalas siyang kinukutsa ng mga kaklase namin dahil mahina siya sa pag-aaral. Baka nagkulang ako kaya iniwan niya ako. Hindi ako naging sapat na kaibigan sa kanya. Kaya hindi na po ako babalik. Kung gusto mo magpahinga, malaya kang gawin yun. Mapapakiusapan naman natin ang mga prof mo. Hindi mo kailangan parusahan ang sarili mo. Dahan-dahan lang. Hindi natin pipiliting magmadali o magbago ng isip. Kasi, hindi madali yon. Hindi madali ang lagay mo ngayon. Nakikiramay ako sa nararamdaman mo. Alam mo, dumating din ako sa buhay na hindi natupad ang plano ko noon. Hindi ko naman din pinangarap ang gantong buhay noon. Gusto ko din namang malayo sa kahirapan. Mukhang pera tong si Sir Argel mo kung hindi mo alam. Simon nga dapat ako eh, pero palagi ko na lang sinasabi sa sarili ko kapag hindi nasusunod yung kagustuhan ko. I should become better than yesterday. Sa ganung paraan ko napapaalala na masaya naman ako sa buhay ko. Nabibigay ko kung anong gusto ng mga pamilya ko at nakakapagturo ako sa mga estudyante katulad mo. At nakakapagsayaw din naman ako. Alam mo, Mia, yung alab at kinang mo sa pagsasayaw, special yun. Sa'yo yun eh. May pagkakataon na hihinayan. Pero mag-aalab at mag-aalab ka pa rin sa oras na hindi mo akalain. Heto na naman, umaasang makahanap ng paraan. Basta kapag narinig mo na ulit yung pagtawag ng buhay at tanghalan sa'yo, mag-alab ka. Dahil kapag dumating na yung araw na yon, tinatangi ka ng tadhanang Kaya naniniwala ako sa'yo, Mia. I mean it. May oras para magluksa. Pero may mga sandaling pwede tayong ngumiti at tumawa. Kahit sa gitna ng ating paghihirap. Hindi naman kalabisan yon. Ibig sabihin lang nun, may apoy pa sa puso mo. Kahit nanlalamig ka na. O, di ba? Ang poetic pakinggan. Ginugel ko lang yan. Ang cool kasi. Orsa, mauna na ako. Babalikan ko na lang sa Biyernes si Ana. Hatid ko na po kayo, sir. Wag na. Baluarte ko to eh. Po? Basta, tsaka na. Masaya po kami, sir, na bumabalik po kayo dito, sir. Nag-study din ako ng isang research doon. At namuhay ako ng isang araw lang naman. Pero nakita kung paano sila kapayak. Tapos alam mo yung mga magulang nila na pag lumalapit sila sa akin is nakakatuwa. Kasi parang akong prinsipe, parang ganun pag nandun ako. Pag may nagtatanong sa akin, kahit si XD nagtatanong sa akin, how's National University? Kamusta ka dito sa inyo, Clark? Isa lang ang sagot ko.
ang sagot ko is I'm better than yesterday here at National University Clark. Hawakan iyong mga kamay at tatuwid sa